Praise. Okay na po. Sorry po. Wala sa bundok. So, purihin po ang ating Ama ngayong umaga. Amen po ba? Amen po. So, napakabuti po ng ating Ama. Tama po ba? Kanina po habang kumakanta tayo, umaawit, na-realize ko po na sino po ba ako? Sino po ba tayo para pag-alayan tayo ng ganong klaseng pwedeng atensyon, pagmamahal, effort. Kung makita mo si Jesus na nakakoronang tinik, sugatan, ano pa po, dala-dala niya yung krus. Nakita ko po ang mukha ng Panginoong Jesus. Yung mata niya, di ba, alam niyo po yung Passion of the Christ, yung mata niya pikit na, puro dugo, pero nakangiti. Habang pasan-pasan niya po yung krus. Papunta doon sa kung saan siya ipapako. Sa palagay niya po kaya bakit? Para po sa atin. Para po sa akin. Sabi ko nga po, sino pa ako para pag-alayan mo ng ganong klase ng pag-ibig? Kasi nakikita ko po yung sarili ko na di ako karapat-dapat para sa Kanya. Thank you. So, ngayong umaga po, bili ko nga po sapat na yung pagkanta po natin para po makilala natin kung sino ang Diyos at kung sino ang Ama, kung sino ang Panginoong Jesus sa ating buhay. So, handa na po ba tayo ngayong umaga? So, naniniwala po ako na nangusap na po sa atin ang Diyos ngayong umaga. At katulad nga po ng mga inawit natin kanina, isang pangalan lamang po yung nangingibabaw. Yun po ay ang Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga, katulad po ng ginawa niya doon sa awitin sa ating buhay, pinaalala po niya sa atin kung sino po tayo at kung ano yung mga ginawa niya po para sa atin. So ngayon po, kumplituhin po natin. So, yung i-share ko po ngayon, actually, review lang po ito. Kasi si Pastor din po, na-share niya po ito. So, katulad po nung nakaraang week na mensahe, sabi nga po, pagsusuri. So, nagsuri po ba tayo? Nasuri po ba natin ang ating mga buhay? Meron po tayong kagalakan sa ating buhay. Ano po? So, ngayong umaga, ang title ko po ay, ayan, Complete Joy, Heart of Father, yung aking pong subtitle, at Grow. So sabi ko nga po, ito po ay review na lang. So katulad ba sa, kumpletohin po natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus. So katulad po ng sinabi ni Pastor noon, ang nais po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng kumpletong kagalakan. Maging ganap yung ating kagalakan. So, sinabi po nakaraang linggo, may dalawang klase ng kagalakan. Senior po yun ni Sister Je. At importante po na hindi lang una, kundi mas mahalaga po yung tinatawag na pangalawang kagalakan. So, nasuri po ba natin kung tayo po ay may pangalawang kagalakan? So, paano nga po ba natin o paano po ba tayo magkakaroon ng kagalakang kumpleto o perfect na kagalakan o ganap na kagalakan? So, kung sisimulan po natin, alam po natin na ang Diyos, meron po siya ng lahat ng bagay. Tama po ba? Agree po tayong lahat? At inihanda na rin po niya ang lahat ng bagay. Tama rin po. Saan po nakalagay yon? Saan po nasusulat yon? Genesis chapter 1. Di ba? Hinanda po ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit po? Mula una, pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang 6 na po. Kung saan yung pang-6, doon po tayo nilikha ng Diyos. Mula unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5. Para kanino po ba yon? Para sa atin. Opo, no. Pero, naalala ko po sa sinabi ni Pastor na bakit?
hanggang ngayon, wala pa rin po tayo na tinatawag na kompletong kagalakan. No po. So ano po ba ang problema? Ano po yung naging problema? Bakit hindi po ganap yung kagalakan na ating nararanasan o yung kagalakan na ating, sabi nga, tinatamasa? Ano po? So sabi nga po dito, isang bagay. So sabi ko, review po ito. Ano po yung sinabi na hindi po natin nagagawa or ginagawa? Pero naniniwala po ako, sinisikap po nating lahat. Ano po kaya yon? Basahin niyo nga po. Una, know His heart. Sabi ko nga po, hindi pa po tayo nagkakaroon ng ganap na kagalakan o wala pa o hindi pa buo yung kagalakan na meron po tayo sapagkat may kulang pa. Sabi ko po kanina, hindi natin nagagawa, pero ginagawa po natin o sinisikap po natin. Ano po ba yung paraan kung paano po natin, sabi nga, malalaman kung ano ang kanyang puso, ang puso ng ating Ama. So subtitle po natin, ano nga po? Father's heart. So ano nga po ba ang nilalaman ng puso ng ating Ama? Po. So mahalaga po ba na malaman natin ang puso ng ating Ama? Bakit po? Bakit po? Dahil? O, basahin na nga po natin. Basahin po natin. Jeremiah 29 verse 11. Sabay-sabay po, malakas. Ready, get set, go. Sapagkat Amen po. Purihin po ang kanyang mga salita. So ano pong sabi dito? Paano po natin malalaman ang puso ng ating Ama? So sa pamamagitan po ng ano po? Kanyang plano o intensyon. Ano po? So ito po Jeremiah 29:11, lahat po tayo ay pamilyar dito po sa verse ito kung saan sabi nga po, ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Ano po? At makikita niyo po sa ilalim, nakalagay po dyan ay heart of Father o puso ng Ama. Ano po? So dito po sa Jeremiah 29 verse 11, syempre bago po tayo dumating sa 11, may mga nauna po dyan. So doon po sa mga naunang verse, babasahin din po natin para malaman po natin kung ano ba yung nilalaman ng puso ng Ama nitong panahon po na to ni Jeremiah para sa mga Israelita. Ito po, basahin po natin. Kita po ba? Ayan. Nais po ng Diyos. So, mula sa verse 4 hanggang verse 9, basahin po natin. Ready? Get set, go? Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Magtanim kayo at ang inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak, bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak, nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, hindi ko sinugo ang sabi ni Yahweh. So ito po yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Jeremiah sa mga ano po, Israelita. So sabi po dito, sila po ay ano, nabihag. Nagulat nga po ako, binihag sila doon sa Babylonia. So pinapakita lamang po dito kung bakit ko po ito sinama sapagkat nung sila po ay nandun sa lugar po na yun o sa sitwasyon po na yun, sabi nga, kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na binihag ka, paano ka kaya mamumuhay? So kung sinabi pong bihag, para ka na isang alipin, tama po ba? Pero sinabi po ng Diyos dito,
in-encourage po sila ng Diyos na kung ano man yung maging sitwasyon ninyo doon, ito yung gawin ninyo. Para kayong feel at home. Kahit hindi nyo bayan yon. Tama po ba? So, sinabi po ng Diyos dito, yung mga bagay na gusto niyang gawin habang nandun po sila. Ano po? At basahin po natin yung susunod. Doon pa rin po. Verse 12 naman. Ready? Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin kayo. Sa pag ginanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyong ako'y hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Purihin po ang kanyang mga salita. So ito po yung puso ng ating Ama. Ano po? So sabi nga po, alam po ng ating Ama, ng Diyos. So pag sinabi pong lubos na nababatid ng Diyos, kung ano yung mas makakabuti po para po sa atin, di ba po? So, ang sinasabi po ng Ama, kung ano yung mga dapat o kailangan gawin ng kanyang mga anak o ng kanyang bayan. Ano po ang pangako ng Diyos? Ayan po, sa verse 12. Naganap po. Sabi po dito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Sa verse 13, naka-highlights po ito. Kapag hinanap niyo ako, ako inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. So, lahat naman po tayo nagnanais na, sabi nga, malaman kung anong puso meron ng ating Ama. Tama po ba? So, kung meron po sa atin halimbawa na may naguguluhan or may problema o may mabigat na pinagdadaanan, madalas po ano po ba ginagawa natin? Lumalapit po tayo sa Diyos? O nakapokus lang po tayo sa problema natin o sa suliranin natin? Sabi po dito, kung hahanapin natin siya, ano po sabi? Matatagpuan po natin ang Diyos o ang Ama. So ano po ibig sabihin ng hinanap ninyo siya o matatagpuan ninyo siya sa pamamagitan ng buong puso na paghahanap? Ano po ibig sabihin nun? Huwag kang Huwag kang titigil. Tama po ba? Huwag kang tumigil para malaman mo o mahanap mo o maunawaan mo yung puso ng ating Ama. Opo. So, pag sinabi pong huwag kang titigil, parang ganito po. Pakiramdam mo ito na yung huling araw. At kung hindi ka kikilos sa oras na to, piling mo, wala na. Ito na lang talaga yung oras na nalalabi para sa aking buhay. And then alam niyo po kung gaano katapat ang Diyos. Maririnig niyo po yung kanyang tinig, yung kanyang boses. Depende po kung ano yung sasabihin sa iyo ng ating Ama. So po, napakahalaga na malaman po natin yung puso ng Ama. Hindi po ganong kadali na maunawaan o malaman ang puso ng Ama. Maliban na lang po talaga kung siya po ay ating hahanapin. So, tapat po ba ang Diyos? Opo, tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako at maging sa kanyang mga salita. So, sinabi po sa Jeremiah 29:11, ano po sabi ng Diyos? Gusto niyo po tayong pagpalain. Tama po ba? Gusto niyo po tayong pasaganahin. Katulad po na nangyari sa mga Israelita. Tingin niyo po ba, nangyari po yun? Opo, sumunod po sila sa Diyos. Opo. Kaya naman, sabi po dito, bakit nais ng Diyos na pagpalain niya tayo? Sa atin pong henerasyon ngayon, hindi na po tayo mga alipin. Kundi tayo po ay mga anak na ng Diyos. At kung bakit nais po ng Diyos o Ama na tayo pagpalain, sapagkat nais po niya na magkaroon tayo ng kompletong kagalakan. Opo. And then,
Maging sa Mateo verse 7, chapter 11 po, dito po pinapahayag ng Diyos ang puso ng isang ama. So ano nga po ang sabi? Kung kayo'y masasamang marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang mga Okay, opo. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. So, katulad po na sinabi ko, review na lang po ito. Ano po? So, lahat naman po tayo, alam po natin na mabuti ang Diyos. At lahat ng meron po siya ay mabuti. So sabi nga po dito na kung yung mga magulang tayo dito sa mundo, yung mga anak po natin, binibigyan po natin ng lahat ng bagay na mabuti or makakabuti para po sa kanila. Ano po? Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong Ama na nasa langit na sinasabi na lahat ng mabubuting bagay ay ibibigay niya po. Kanino? Sa mga anak niya na humihingi. So, kailangan po ba nating humingi? Opo. Opo, mamaya makikita niyo po kung anong klaseng paghingi dapat yung gagawin po natin. Opo. So, sabi po dito, humingi. So, ibig sabihin, hindi po tayo nag-aantay lang. Opo, kailangan po nating kumilos. Huwag tayong nakaupo lang at nag-aantay, kundi kailangan pa rin po natin kumilos. Paano po natin malalaman ang puso ng Ama kung hindi po tayo gagalaw or gagawa ng paraan para po maunawaan natin ang kanyang puso? Ano po? So, know His heart. Alamin po natin kung ano ang puso ng Diyos. Sabi nga po, kanina, meron po tayong nag-iisang Ama na nasa langit at gustong ibigay ang mabubuting bagay sa atin. So, kung babalikan po natin yung alibugang anak, ano po ang nangyari sa kanya? Nakapag-isip at bumalik sa tahanan ng kanyang ama. Opo. Ano po ba naisip niya? Sa bahay ng tatay, kompleto. Tama po ba? Lahat ng kailangan niya nandun. Tama po? Walang kulang. Kompleto. Ano po? So ano nga pong gustong mangyari ng Ama para po sa atin? Magkaroon tayo ng kompletong kagalakan. So yung kompletong kagalakan, naranasan po ba ng alibughang anak nung siya ay bumalik sa kanyang ama? Opo. Lalo na, yung nakasulat po sa baba, walang hiningi na kahit na ang Ama. Kundi, lang po, siguro yung puso ng Ama na naunawaan niya sana na yung kanyang pagkakamali nung siya ay umalis. Na po? So, sabi niyo dito, wala pong ibang nais ng Diyos o ang ating Ama. Sabi nga ni Sister Jean, kumanta ka lang, parang binubola mo lang. Kanina rin po, parang sumigaw ka lang, isigaw mo lang, kahit papuri, pasasalamat. Sapat na yon para sa Kanya. Ganon po siya nagagalak. No po? So, wala naman po talagang nag-e-expect po ba talaga ang ating Ama? Opo, malaki talaga yung expectation po ng ating Ama sa mga anak. Pero kung titingnan po natin yung ating mga sarili, wala po tayong kakayanan. Ako po, yun po talaga yung nakikita ko palagi sa sarili ko na wala akong kakayahan. Opo. Kahit yung tumayo dito, ang hirap po, sa totoo lang. Kasi yung buhay po ng isang tumatayo dito, syempre po unang-una dapat nararanasan niya kung ano yung sinishare po niya. Importante po kasi yun para po sa amin. No po? At ganoon din naman po para sa inyo. Kasi kayo po yung tumatanggap. No po? So sabi po dito, walang hinihingi na kahit na ang Ama. Nung bumalik po yung alibughang anak, wala pong condemnation, walang pagsisisi, ganito, ganyan. O sabi lang po ng Ama, ang tanging nasa puso niya ay maunawaan po na alibughang anak o ng anak ng Diyos na siya ay
mali. Yung po yung tinatawag na came to his senses. No po. So, kapag po tayo ay nakapag-isip-isip na, ano po bang ginagawa natin? Siyempre po, tumatalikod po tayo kung ano po yung mga bagay na ano po, pwedeng pumukaw sa ating isip o mata. Yung mga bagay na ano, na-focus po tayo doon. And then ano po, tinatalikuran po natin yon at bumabalik po tayo sa ating Ama. Ano po? Sabi po dyan, ang Diyos po hindi nagagalit or hindi galit ang Diyos. No po? Dahil katulad po ng mga Israelita, so sinabi po ng Ama kung ano yung kanyang puso o ng Diyos para po sa kanila. At sabi po dito, parte po ng pagdidisiplina o pagtutuwid kung ano yung mga bagay na sinasabi ng Diyos ng Ama na gawin po nila. No po? So bilang mga magulang po, totoo naman po na yung disiplina ay ini-implement po natin sa ating mga anak. So, ang puso po ng Ama, hindi lang naman po kabutihan yung nilalaman. Hindi ko rin naman po sinasabing may kasamaan. Ang ibig ko pong sabihin, may parte po yun ng tinatawag na disiplina kung saan yun po ay tanda ng kanyang ano, pagmamahal. Opo. So, disiplina po ba tayo ng ating Ama? Nakakaranas po ba tayo? Ano po bang klaseng disiplina yung nararanasan natin sa Diyos? Yung pagtutuwid. Kung mali ka, tutuwid ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano po? Kumbaga, ito po yung magtuturo sa atin kung ano yung tama na dapat po nating gawin. Ano po? So, hanggang dito po ba nararamdaman ninyo na nakukumpleto or kumukumpleto na yung inyong kagalakan? Narinig nyo na yung disiplina, parang nalungkot na kayo. So wala naman po talagang disiplina na ano po, nasasayahan ka. Ang mga anak po talaga galit sa magulang. Pag panahon ng disiplina. At nararanasan ko po yan. No po. Kumbaga, pag tinuwid mo yung anak mo, galit pa sa'yo, no? Pero, yung galit po nung anak, saglit lang. Kasi maya-maya, nare-realize na ng anak na, ay tama si mama, tama si papa, tama si father. Po. So, ano nga pong gusto ng Ama? Complete joy. Kasi kung pababayaan lang niya tayo na gawin kung ano lang yung gusto natin at kung ano lang yung komportable tayo, ano tawag doon? Comfort zone? Lalago kaya tayo doon? Hindi po tayo lalago doon. Paulit-ulit, ang buhay po natin doon lang. Dahil ang gusto po ng Ama, sabi nga, maging magalak po tayo. Ano po? Ay, nakalimutan ko po ito isa. Paglago. Ayan. So, kailangan po nating lumago. So, parte po ng puso ng Ama is, sabi ko nga, nag-expect po ba ang ating Ama? Sabi ko po hindi. Pero malaki po talaga yung expectation ng Diyos o ng Ama sa atin bilang mga anak. Dahil sa salitang paglago. So, paano ko po nasabi? Paano po natin matatanggap or magaganap sa buhay po natin yung kumpletong kagalakan o ganap na kagalakan? Sabi nga po, siyempre, ito yung pinaka-importante din alamin mo kung ano yung nais mo. At alamin mo din kung ano yung nais ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Pwede po ba yung wala kang gusto or wala kang pangarap, tapos tutuparin mo yung kung ano yung sinasabi? Parang hindi po siya tugma. No? So, ibig sabihin ko lang po is, dapat yung buhay po natin, yung isip natin, yung puso natin, may tinatawag na ano po, layunin. Ano po? So, kung ano po yung layunin natin, alamin po natin kung ano din naman po yung layunin ng Diyos na ibigay po sa atin, o nais ng Diyos, o gusto ng Diyos para po sa atin, para magkaroon po tayo ng ganap na kagalakan. So, ano po ba yung ating main goal sa buhay po natin? Kabisado nyo na po ba yan? Dapat po kabisado na natin ito. Ano po ito? Genesis 1,
26. Ano po yung layunin ng buhay ng isang anak ng Diyos o nilikha ng Diyos? Ano nga po yung tanong? Paano magaganap o magkakaroon o matatanggap natin yung tinatawag na ano? Ganap na kagalakan. So alamin po natin kung ano yung pinakalayunin po ng ating buhay. So Genesis 1:26, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likayin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o maiilap, malaki man o maliit. So, purihin po kanyang mga salita. So, ito po yung goal ng ating buhay. Sino nga po ba tayo? At ano po tayo? Ano po ang nakalagay? Tayo po ay mga ano? Image and likeness. Or sa Tagalog po, tayo po ay kalarawan at kawangis ng Diyos. Convinced po ba kayo? Dapat po. Kanina po, pinaalala po sa akin ng Panginoong Jesus ng Ama habang umaawit po tayo kung sino yung nasa loob natin. Kung ano yung meron po tayo, kung ano yung taglay po natin. So, mababasa nyo po dyan na meron po tayong ano? Seed of God. So, meron po tayong buto ng Diyos. Meron po tayong kaparehas na ano po? DNA. Ano po ba yung DNA? Yung po yung tinatawag na elemento na nagpapatunay na ano po? Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ano po? So pag sinabing gano'n, maaaring sa sistema mo, ano po yung dumadaloy? Dugo ni Jesus. Sa buhay mo, ano yung nananalaytay? Tama po ba? Po, yun po yun. Kaya naman, dito po sinabi, tayo po ay may buto ng Diyos at sinasabi rin po na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ano po? So, dito po sa main goal ng ating buhay, ano po ba yung ating dapat gawin? Ano po? So, sinabi po ng Diyos dito na tayo po ay ano? Binigyan niya ng kaharian o pamamahala. So, binigyan po tayo ng Diyos ng pamamahala. At ang sabi po dito, ito yung main na layunin po ng ating buhay. Ano po yon? Ang maging katulad at kawangis po ng ating Diyos. So, sino nga po ba yung ating sinusundan na example sa buhay po natin? Jesus. Opo. Si Jesus po, yung ating ano po, perfect example or modelo ng ating buhay. Yan. Kaya yung kasisigaw nyo kanina, yung iiyak nyo kanina, siguro naman, naniniwala po ako, na nirenew ng Diyos yung inyong puso at isip. Dahil saan po? Yung purpose ng buhay po natin. Oh, ang dami ko na nga pong naiisip kanina. Sige, i-share ko na nga ito sa mga kasamahan ko sa work. Sige na, ito yung kasamahan ko na to. Ito may sakit to eh. Papakilala ko sa kanya si Jesus. Kasi gusto ko siyang gumaling. Yun po yung kanina habang maawit po tayo. Parang gusto po kong paluin ng Ama. Ano ka ba? Kumilos ka na! Ano po? So, yun po. Ganun po kabuti ang ating Ama. Ano po? Hindi po dahil gusto niya na, sabi nga, mapahiya tayo. Kumbaga, kung gusto niya po na makilala sa pamamagitan ng buhay natin, si Jesus, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. Ano po? So, mahalaga po na alamin po natin kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin upang magkaroon tayo ng ganap o kumpletong kagalakan. Ito po yung tanong, bakit po kaya hindi natin magamit yung kasaganaan na mayroon ng Diyos? Ano po? So sinabi nga po sa simula na inihanda na ng Ama or tayo po ay
Sabi nga, binigay na ng Diyos sa atin. Pero bakit po hanggang ngayon, hindi pa natin hawak, or wala pa po sa atin, or hindi pa po natin nagagamit? Bakit po kaya? Ay, ayan na po ang sagot. Ayun po, dahil po tayo ay maaaring sanggol o infant. So, syempre pag sanggol o infant, naalala ko po yung example ni Pastor, di ba? Ang infant naman talaga o sanggol, wala naman talaga silang kakayanan. Ang kaya lang nila ay umiyak, dumede, mag-poops, di naman makapagpalit ng diaper. Alam mo yun po yun? Yun lang po talaga yung kayang gawin ng isang sanggol o infant. No po. So, sabi ko nga, Father, hanggang ngayon pala yung mga buhay natin, kung bakit hindi pa ganon kami, is siguro nga, nandun pa kami sa ganong stage. Kasi anong ibig sabihin ng infant? Nakadepende pa rin sa magulang. O kumbaga, kailangan niya ng tulong na para mabuhay siya, makadede siya, mapalitan siya ng diaper. So, kailangan niya ng tulong. Pero kailangan din naman po talaga natin ng tulong mula sa Diyos. So, sabi po dito, kung paano po natin mapoposes or mahawakan or magagamit yung kasaganaan na meron ng Diyos, sabi po dito, depende po yan sa ating paglago. Kaya naman po yung Biblia, lagi pong ine-emphasize, lalo na nung mga series ng Grow ni Pastor, ang haba po nun. Pero sabi nga, sa bawat mensahe, nababanggit pa rin po yung tinatawag na ating paglago. Kung gusto po natin na magkaroon pala tayo ng ganap na kagalakan, sabi nga, kailangan po nating lumago o mag-mature. No po. Siyempre po, kung matured na ang isang tao o nasa tamang edad na, ano po kaya yun? Naalala niya po ba yung example ni Pastor noon? Yung sasakyan niya, sila kuya, hindi sila pwedeng mag-drive nang wala pa sila sa legal age. Pero kung nasa legal age o tamang edad na, ibig sabihin, mature, pwede na po. So, masasabi po ba natin na tayo ay lumago na? Lumaki na? Opo. Unti-unti po. Yan po yung ating pag-asa. So, makita niyo po yung 18 years. O, tama po, 18 years po is yung tamang edad. Pero po, naalala ko po sa message po ni Pastor, ito pong pinag-uusapan po natin is year 2008 pa po pala ito nag-start. So, nung binilang ko po, 18 years na pala. Naisip ko 18 years na po pala. Pero, parang hindi ako 18 years old. Parang nandun pa rin ako sa, teenage. Kumbaga hindi pa legal, lagi pang nakadepende, lagi pang nakaasa. Alam niyo po yon? So, ang tagal ng panahon na pinag-uusapan natin tong ganitong message na po. Pero hanggang ngayon, ano na po ba yung ating buhay? Nasaan na po ba tayo? Ano po? So, lahat po ba tayo nasa tamang edad na? Ang Diyos lang po ang makapagsasabi. Dahil sabi po dito, depende po sa ating paglago. Kung paano po natin mahahawakan or mararanasan yung tinatawag na kompletong kagalakan. Pero sa message po na yun ni Pastor, naalala ko pa sinabi niya, hindi pa talaga kompleto. Kasi kailangan po nating lumago muna. Para po nang sa gayon, maranasan po natin yung ganap or kompletong kagalakan. Ano po? So, moving forward po, ayan. Genesis 2:15. So, ito po, alam na rin po natin itong verse na to. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ano po? So, paano nga po ba tayong magkakaroon ng kumpletong kagalakan? Ano nga po yung subtitle natin? Heart of Father. Ano pa po yung isa? Grow o paglago. So, mababasa niyo po dyan na yung Eden, sabi po dito, School of God's Children.
So ano po nakalagay? School to learn and grow. Lagi pong ine-emphasize sa atin yung tinatawag na encountering with God or pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa Diyos. Tama po? Sa isang araw po ba, gaano ninyo kadalas kinakatagpo ang ating Ama? Ano, umaga lang? Pagkakain ka lang? Pagbago ka lang matulog? Pag may problema ka lang ba? Gano po natin kadalas tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos? Ano po? So, mahalaga po na tayo ay lumago. Ano po? Ngayon po, meron na tayong eskwelahan. So, year 2025 pa po ito. So, ngayon po ay 2026 na. Ano po? Natuto po ba tayo? Nagkaroon po ba tayo ng kaalaman patungkol kung ano ang puso ng isang ama? Ano po? So, sino po ang first honor? Sino po ang second honor? Tumanggap ng reward mula sa ating Ama. So, kayo na po ang makakasagot niya na po. Kung kayo po ba ay natuto na, kung kayo po ba ay sabi nga, nadagdagan ng inyong kaalaman patungkol sa kung ano, yung nais at yung kalooban po ng ating Ama na nasa langit. No po. So, mahalaga po ba ang paglago? Opo. Bakit? Siyempre po, paano po natin tutuparin yung kalooban ng Ama kung hindi po tayo lalago? Katulad po ni Jesus, paano po niya iaalay yung buhay niya kung hindi siya nag-mature? So, sino po ba yung tagapagturo ni Jesus? Ang Ama. Ngayon naman po, sino naman po yung tagapagturo natin? Si Jesus. Sino pa po? Ang Ama. Sino pa po? Holy Spirit. Ang dami nating teachers. Tama po ba? So, isa lang po ang nais ng Ama. Sabi po dito, lumago po tayo. Ano po? So, syempre po, kapag ikaw ay nag-aral, bilang mga magulang, di ba yung mga anak natin, pinupurso po natin silang mag-aral o pumasok sa eskwela. Para po ba saan yun? Sa mga anak, di ba? Para sa magandang, kinabukasan. Katulad po sa sinasabi sa Jeremiah 29:11. Ano po doon sabi? Hindi para sa ikasasama mo, kundi para saan? Sa ikabubuti mo. Ano po? So, Efeso 4:14. Sabi po dito, basahin po natin. Ang ganda po nitong nakasulat. Ready? Basahin po natin. Nang sa gayon, hindi tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. So dito po nakasulat yung kung gaano kahalaga yung ating pong paglago. Sabi po dito, hindi na po tayo mga sanggol. Bakit? May kakayanan na po tayong lumaban. Tama po ba? Ipagtanggol ang ating mga sarili. So, mahalaga po yung paglaban bilang mga anak ng Diyos. Dahil yung paglago po natin, sabi nga po, yung paglago po natin, nakasalalay po dyan, yung katuparan ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Na po. So, sabi po dyan, hindi na po tayo madaling matangay ng sari-saring aral. Ano po ba ibig sabihin nun? Katulad po nitong mundo. Tama po ba? Nandito po tayo sa mundo. Ano po? Ang dami pong mga bagay na nakakapukaw ng ating paningin, ng ating atensyon. Kung mahina po tayo, ano po kaya ang mangyayari sa atin? Dalawa lang po yan. Yan po lagi ko sinasabi ko sa aking anak. Ikaw yung ma-impluwensyahan o ikaw yung i-impluwensya sa mundo. Po. So,
Kung hindi ka na infant, siyempre, ibig sabihin nun, hindi ka na sanggol, nag-mature, nag-grow ka na, so ibig sabihin po nun, may isip ka na, alam mo na kung ano yung tama at mali, alam mo na kung ano yung katotohanan sa hindi. Tama po ba? Kaya naman, hindi na po tayong madaling madala. O hindi na po tayong madaling makagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Ama. Po. Kumbaga, makakapag-focus po tayo ng maigi doon sa tinatawag na goal ng ating buhay. Po. So, wag na po tayong maging sanggol. Sapagkat ang sanggol nga po ay wala nang kayang gawin or walang kayang gawin. So, kailangan nating mature. Pero alam niyo po ba na sa lumang tipan, meron po pala na isang hari na itinuturing niyang sarili niya ay isang infant or sanggol. Sino po kaya yon? O binanggit po yung nakaraang linggo. Sino po yon? Si Haring? Ay, sikat po yan. Si Haring? Si Haring? David? Si Haring David po. Yan. So sabi nga po ni Haring David, ako ay baby. Wala akong kayang gawin kung malayo sa iyo, O Diyos. Ito po. So nakalagay po dyan, yung hungry heart. Ito po. Natuwa po ako dito sa example ni Pastor. Kasi nung panahon po na sinishare niya po ito, galing po pala siya ng Mindoro. Yung nagtatayo po siya doon ng bahay sa bahay po. Natuwa po ako. Di ba kinakwento niya po kasi doon yung mga experiences niya, yung lifestyle ng mga mangyans, mga kamangyans. So, syempre po, syempre malayo po sa bundok po sila nakatira. Kumbaga, meron pa rin po mga tao na hindi pa ganun ka civil, sabi nga po. Kumbaga, namumuhay pa rin po sila kung ayon lang kung ano yung nakasanayan po nila. Po. So, natuwa po ako dito sa kwento ni Pastor na tinawag po niya yung mga bata. Sabi niya po, pila kayo, bibigyan ko kayo ng candy. Kaya example po niya ng candy, isa-isa. Po. Tapos sabi po niya, sa atin tuwan-tuwa pa po kayo sa kwento kung mapapanood niyo po. Sabi niya po sa atin, kung sasabihin ko sa inyo, pila kayo, bibigyan ko kayo ng isang candy. Alam po ang tanong ni Pastor, sino yung pipila sa inyo? Pipila po ba kayo para sa isang candy? Uy, nakasimangot agad. Baka meron pa tumaas ang kilay. Ano po yan? Hungry heart. Dapat meron po tayo nito. Kung talaga pong tayo ay nagnanais na maranasan kung sino ang Diyos at kung ano pa yung mga kayang gawin niya sa ating buhay. Po. So, sabi po, grow. Hanggang saan po? Hanggang sa maging katulad po tayo ng ating hari, ng ating Panginoong Jesus. Po. So, katulad po nung sinishare ko kanina na si Jesus, suot niya yung corona ng tinik, puro dugo, dala-dala niya yung krus. At sabi ko nga, patakbo po niyang pasan-pasan yung krus na may ngiti sa muka. Nagmamadali po siya. Ano nga po yung title ngayon? Complete Joy. Opo. Nakita niyo po yung puso ng Ama. Kung tutuparin po natin yung kanyang kalooban. Ngayon po, tayo po yung beneficiary. Tama po ba? Kung ano yung kanyang ginawa. Kaya naman, yung puso mo, kung wala kang nararamdaman, kahit konting sakit, dahil sa gawa ng Panginoong Yesus, ay suriin mo na ang iyong buhay. Kung buhay pa ba, yung alin po? Yung buto na meron ka. So,
So, ano nga po yung title ngayon? Complete Joy. Ano po yung subtitle? Heart of Father. And then subtitle pa po pangalawa ay Grow. Po. So, wala naman po talagang ibang nais ang ating Ama, kundi ano po, mapabuti po tayo na kanyang mga anak. Tama po ba? So ano po ang kailangan nating gawin? Ano po bang kailangan nating gawin? Unang hakbang. Sabi nga, ang unang hakbang ang pinakamahalaga. Ano po kaya kailangan nating gawin? Siyempre po, sumunod po tayo. Wala naman pong iba. Yung pagkilos po natin, ano po bang kalakip nun? Yung pagsunod sa Kanya. Bakit po? Katulad po ng sinabi kanina, inihanda na po ng Diyos ang lahat para po sa atin. Gusto po niya na makamtan natin kung ano yung inihanda niya para po sa atin. Ang dami po akong nilagay dito, pero hindi ko na po ipapaliwanag. Basahin na lang po natin. Bakit po? Ito po yung puso ng Diyos. Ito po yung nais ng Ama. So, basahin nga po natin itong bilang sinabi ni Yahweh kay Moises. Sige, ready? Get set, go! Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila. Amen po ba? Ano sa English po ang ganda? Ito may kanta na The Lord bless you. Alam niyo po yun? The Lord bless you. Yun po yan. Basta sabi po dyan, the Lord bless you and keep you. Ingatan ka ni Yahweh. Ano pa? He's gracious to you. Ano pa po? Nagliliwanag or magliliwanag ang mukha ng Diyos para sa iyo. Ano pa po? Sabi po dito, awit 4:7. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Alam mo, nabanggit na po ito nung nakaraang week Yung kagalakan na meron po tayo bilang mga anak ng Diyos ay iba sa kagalakan na meron ang mga yaman na hindi nakakilala sa Diyos sapagkat puno sila ng pag-aalala at walang kapayapaan. Nagulat po ako nakaraan, sabi nga, hindi po masama na maging mayaman. Ang masama, mayaman ka pero hindi ka nakakilala doon sa kung sino ang nagbigay sa'yo. Tama po ba? So kailangan po kilala po natin kung sino po yung nagbibigay po sa atin. So sabi nga pong kagalakan meron po tayo? Higit pa sa pagkain at inumin. Ano po ba ibig sabihin nun? Galak lang po ba tayo pag meron tayo? Dapat po kahit wala, nagagalak din po tayo. Kasi narinig po yung tinanong, paano pag wala ka na? Pag wala ka, magagalak ka pa rin ba? Isa lang po yung narinig ko sumagot, mahina pa. Paano po pag wala? Magagalak pa rin po ba tayo? Amen po. Bakit? Ano po yung example last week? Si Job. Tama po ba? Sinisi po niya ba ang Diyos? Hindi po. Naunawaan po niya ang puso ng Ama. Hindi man po binanggit doon, alam ko po na sa isip ni Job, alam niya na tapat ang Diyos. Ano nga sabi? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kumukuha. Baliktarin natin. Ang Diyos ang kumukuha, ang Diyos din ang magbibigay. Opo, purihin po. Kaya ano pa sabi dito? Tayo po, opposite. Meron po tayong kapayapaan at hindi po tayo nag-aalala. Ganun po. Ito pa po.
Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, walang kasamang kabalisahan. Ano sa English po, ano po ito eh? Ang Diyos po yung magpapayaman sa atin at wala pong kahit na anumang kalungkutan doon. Yun po yung sa English. So, nilagay ko ulit may kalakip na kapayapaan na mabigay na pagpapala ng Diyos sapagkat nalalaman natin kung paano natin ito gagamitin. Katulad po ng sinabi kanina na kailangan dumating tayo sa tamang edad o mag-mature po tayo, mag-grow po tayo. Sabi nga, hindi lamang po physical, kundi mas mahalaga rin po ay spiritual. Para po ano po? Sabi, magkaroon po tayo ng kagalakan o kompletong kagalakan. Ito pa po. John 16, 23, 24, 23 and 24. Sabi ko po kanina, kailangan po ba nating humingi sa Diyos? Kahit na inihanda niya na po lahat para po sa atin. So kung matatandaan niyo po dito, ano nga po yung mga verse po na to? Ano po yung mga keywords sa verse po na to? So, especially sa 24, ano po yun? Humingi. Opo, keyword, humingi. So, kailangan po nating humingi. So, sabi po dyan sa baba, come into the room. Kasi prayer po ito. Tama po ba? Yes. Opo. Understand the heart of Father in heaven. Opo, maunawaan natin ang puso ng Ama kapag po tayo ay lumapit sa Kanya. Ano po? Ayun. Yun po yung keyword. Doon po sa verse 24. Ano nga po yung aiteo? Na hinihingi po natin yung kanyang kalooban. Ano naman po yung erataw? Yung mga pangmundo, ang pagkain, inumin, damit. Yan po yung mga bagay. Yun po na pinapanalangin nung iba. Ano po? So ano nga po yung will o yung hihingin po natin? His will, heart of Father, complete joy. Yun po yung ating ipapanalangin. Ready na po ba kayo? Next po. Kahit po ang Panginoong Jesus, sabi nga, nananalangin po siya para sa atin. Ano po sabi niya? Sa John 17 verse 13, basahin po natin. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Ano pong panalangin ni Jesus? Magkaroon po tayo ng lubos na kagalakan. Opo. Ito po. Tapos na po pala. Ito na po, yung aking pangalawa sa huli. Actually, ito po yung unang verse na ginamit po ni Pastor. Sa totoo lang po. So, ito po yung tinatawag na benediction o basbas o pagpapala. Di ba po, pag nananalangin po siya, ano po ginagawa niya? Binabanggit niyo po ito eh. Basahin nga po natin. Naway sumainyong lahat ang kagandang loob ng Panginoong Hesu Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Sa pananalangin po, bago po matapos yung service ni Pastor, ito po yung lagi niyang pabaon sa atin. Basahin niyo nga po, basbas o pagpapala, benediction. So bago ka pa umalis dito, ano nga po? Pinagpala ka na talaga. Po, sa buong 1 week na yan, sabi nga, yung mga narinig po natin, yung mga napag-aralan po natin, ano po yan? Sandata po natin. Mga bala po natin. Paalala po sa atin. Tama po ba? So para po sa atin, paano magkaroon ng kumpletong kagalakan? Ito pong binanggit sa 2 Corinthians 13 verse 14, sabi ko nga, 3 po yan. Yung 3 persona. No, kompleto po ba yan? Kompleto po. Opo. Meron po tayong Panginoong Jesus. Meron pa pong Diyos, Ama. At meron pa pong isa, Holy Spirit. Sabi nga po, yung Eden, ano nga po yun? Naging eskwelahan po natin. Para po tayo ay matuto at
lumago. Dito po ba sa mundo? School din po ba ang turing niyo po dito? School din po ba? Oo. May emotion pa. Oo. Opo. Dito po tayo na tututo. At kung paano po tayo namumuhay, dito po sa mundong ito, siyempre po, kasama po natin itong tatlong persona na to na gumagabay po sa atin. Kaya ko nga po sinabi, yung pananalangin po ba natin, o pakikipagniig o ugnayan po natin sa Diyos, ay natatapos naman po ba pag kumakain ka? Pag aalis ka ng bahay? Pag bago ka matulog? Opo, ibig sabihin, oras-oras po, maaari po tayong makipag-ugnayan sa Diyos, sa ating Ama. At oras-oras din po, maaari po nating malaman kung ano ang puso ng ating Ama. At oras-oras din po, makakaranas din po tayo ng kagalakan. Hindi man po kompleto pa, dahil katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesus. Ano po ang ginawa niya? Tinapos po niya ang kanyang takbuhin. Tama po ba? Tama po ba? Opo, siya po yung gumanap na unang, example para po sa atin. So, para magkaroon nga po tayo ng kumpletong kagalakan, alamin po natin kung ano ang puso ng ating Ama. Paano po natin malalaman o mauunawaan kung ano ang puso ng ating Ama? Ano pong pagkilos ang kailangan natin gawin? Come into the room. Aba, Sister Rose naman, paulit-ulit. Ganun po talaga kaming mga magulang. Hanggang matutunan niyo po yung aming sinasabi, hindi po kami titigil. Pananalangin. At sabi po dyan, ano pong mangyayari? Ano po yung resulta? Lalago po tayo at magiging tayo? Katulad ng ating Panginoong Jesus. So yan po ang goal ng ating buhay. Tama po ba? Para magkaroon po tayo ng kumpletong kagalakan. Amen po? So purihin po ang kanyang mga salita. Napakabuti po ng Ama sa kanyang mga anak. Kaya naman, tumayo na po tayong lahat. At sabi ko nga, yung perfect example na meron po tayo ay si Jesus. Yung ginawa po niya sa krus, isa sa sabi nga, historical na pangyayari sa sanlibutan. Wala pong papantay sa nag-iisang Panginoon na meron po tayo. Naginanap niya yung bagay na imposible, pero ginawa po niya. At yun po ay para sa atin. Alalahanin po natin ngayong umaga para makumpleto po yung kagalakan na meron po tayo. Si Jesus po yung daan para po makilala natin ang ating Ama. Makilala natin, maunawaan po natin yung puso ng ating Ama para po sa atin. Kaya po, alalahanin po natin yun. Habang nananalangin po tayo, pasalamatan po natin siya. Sa awit man, o sa speaking tongue, o kahit pa sa mother tongue po natin, o ano bang lengguwahe meron ka, ibuka mo yung iyong mga labi upang pasalamatan ang nag-iisang Diyos na dakila, ang ating Amang nasa langit, at sa kanyang nag-iisang anak na si Jesus, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Sabay-sabay po tayong sumigaw.
bilang pagbabalik ng utang na loob para sa ginawa mo para sa amin. Salamat sa iyong nag-iisang anak na si Jesus. Ang katagumpanan ng aming mga buhay, ang aming pag-asa, nag-iisa at walang katulad. Kaya naman, Father, patuloy mo kaming bigyan ng pusong uhaw at gutom sa iyo, Ama. Kahit meron kami, Father, make our hearts hunger and thirst. Nasabihan, Father, itong buhay namin, laging sa iyo lamang. Hallelujah. Hallelujah. Father, we belong to you. Kaya naman, use us mightily for your glory to expose your good works dito sa mundong ito, Ama. We, your children, kami mga anak mo, narito po kami, Ama, nakatayo sa iyo. Pinababa po namin ang aming mga buhay sa iyong paanan upang maging kasangkapan mo para tuparin ang iyong kalooban. Father, nasabi naman, papuno kami ng kagalakan habang ginagawa namin, tinutupad namin yung kalooban. Salamat, maraming salamat. Purihin ka, kilahin ka, kilalanin ka ng lahat ng may buhay. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat mo tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Ulit. Okay po. Announcement po. Ating pong announcement. Siyempre po, sa araw ng linggo, magkita-kita po tayo dito sa ating samba. Ayan. Anong oras po? Alas 8. Ano po? Sabi, wag po tayo sanang malate para po masimulan po natin yung ating gawain. Ano po? So, araw-araw po, meron po tayong panalangin. Alas 6:30 po yun ng umaga. Dito rin po sa ating sambayan. Mula Lunes po hanggang Biyernes. So, sa mga mother and father, sisters and brothers po natin, na kami nga po, willing at nasa bahay lang, sana po makadalo po kayo. Ano po? 6:30 po yan. Samahan po natin yung ating mga kapatid naman na langin. And then, lagi po namin sinasabi din na kung hindi man po tayo makadalo, pwede po tayong sumabay sa pananalangin po nila. Ano po? Kung nasaan man po tayo. And then, alas 3 ng hapon po, tuwing Miyerkules naman po, ano po yan? Prayer meeting. Kung saan nanalangin po tayo at pinapanalangin din po natin yung mga prayer requests. At syempre po may konting review sa message po tuwing linggo. Ano po? And then mamaya po 10:30 may gawain po tayo para sa mga kids. So ganun din po, nire-remind po namin ang lahat kung meron po kayong mga kids, pamangkin or apo, anak. Lalo na po yung nasa loob ng tahanan po natin. Ano po? So kung malapit po sa atin, isend na po natin sila dito sa ating samba. Ayan, para habang bata po sila, ano nga po yon? Matutunan din po nila kung ano yung ating natutunan. Po. And then, mamaya po, 1:30 po ng hapon, mga dalaga at binata naman po, mga youth and YA naman po yan. So, basta single po, welcome po sila dito. So, invite po natin sila dito. Lalo na po sa panahon natin ngayon, mahalaga po na ang isang tao o nila lang ay nakakilala sa Diyos. No po? At yung atin naman pong Encounter with God Fellowship po, so every last Friday of the month po yan, tuwing huling Biyernes po ng buwan. So magkita-kita po tayo dito. Alas 7 po yan ng gabi. At katulad po ng sinabi ko, sana po uli, ganito po karami yung dumalo.
Na po, hindi lang linggo na puno po tayo, kundi kahit po yung encountering po natin once a month sa Diyos ay makadalo po tayo. And salamat po sa nagdadala ng isang dakot na bigas. Sobrang thankful po kami sa inyo. At sa nagdala ng nakasakong bigas, thank you din po sa inyo. Ano po? And then yung cell group naman po natin, sa grupo po ni Sister Queenie, doon po kayo sa bahay ni Sister Jelinda. Thursday, alas 3 po yan. Webes po, alas 3 ng hapon. Sino po Sister Jelinda? Kaway-kaway, Sister Jelinda. Yan. And then kay Sister April naman po, sa bahay po ni Sister Sally. Oh, bago po nating member. Sister Sally, nandito ka po? So wala po siya ngayon, wala po siya. So ano po yan? Webes, alas 3 ng hapon. And then, kay Sister Clarissa, Webes, alas 3 ng hapon. Saan po? Bahay ni Sister Igon. At sa grupo naman po ni Sister J, Webes din po, alas 4 ng hapon, sa bahay ni Sister Lina. Nakalimutan ko. Bahay po ni Sister Lina, yung grupo po ni Sister J. So yun lamang po, magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na gawain. Salamat po at purihin po ang ating